dito sa realignment of forces tsaka dito sa drawing of the lines, no. Ano ba kalinaw 'yan? Kasi for instance, hindi ba isang possibility diyan dahil ngayon malinaw na yung pagtindig ng Vice President. Hindi na neither here nor there. Although baka naman biglang maglabas ng statement yan after, no? Tuloy pa rin tayo sa suporta kay President Marcos. We don't know, no? My point is, Parang si Digong, a few days ago, di ba, naglabas siyang statement iba-iba nga na hindi naman niya binabanatan ng gobyerno. Yun nga eh. Di ba? Hindi, ang inisip ko dyan, balak pabagsakin ng gobyerno, di ba? Nabilang mo na ba kung pang ilang tumbling na yan? Hindi ko na mabilang. naguguluhan na ako eh. Hindi, ang point ko lang, ngayon na wala ka na sa gabinete, kasi di ba nandun din yung risk na ma-alienate mo yung Marcos loyalists or supporters na dati sa'yo. Di ba? Nandun pa rin ba yung idea na hindi, gusto ko pa rin silang ligawan kahit pa paano? Kasi magagamit ko sila sa 2028 eh. At tingin ko kahit last year, wala na yun eh. Dahil the lines have been drawn last year pa eh. Hindi lang kay Speaker Martin Romualdez, kundi sa Presidente. Ayun lang early this year, kay First Lady na mismo, the lines were drawn. So, kumbaga, kung may kaunting political sense si Vice President Sara Duterte, dapat tinanggap niya, wala na yon. Earlier on, hindi lang ngayon. Ngayon lang na-formalize. Pero yung base ng mga Marcoses na gusto niyang hatakin pa rin, ay mahihirapan na siya. Kahit last year. Ang nagsusubok kainin yung kanyang mga criticism, kainin yung kanyang mga banat, ay yung presidential sister, si Amy. No? Dahil sasama siya sa slate ng administrasyon. Siyempre, yung administrasyon, mahirap din siyang tanggihan dahil yung apelido niya Marcos. Pero most probably, ilalaglag yan sa kampanya. Kahit kasama sa slate. Oo nga, no? May mga laglagan sa kampanya sa ticket eh, no? Pwedeng kasama ka sa entablado pero dun sa final stretch, naglalabas sa mga sample ballot yun, bigla kang wala eh, no? Lalo na sa mga surveys, nasa last 4 si Amy, bumaba siya. Ibig sabihin, madali siyang ilaglag. Kahit dalhin siya. Kahit dalhin siya ng administrasyon. Dahil nga, Marcos ang kanyang apelido. Parang nakakahiya naman sa presidente, yung kapatid mo, kahit binabanatan ka, hindi mo dadalhin sa slate mo. So, ito mukha bang aakit na rin sa entablado ng mga prayer rally. Pero madalas binabash si Bongbong Marcos. Mukha bang aakit na ba sa mga ganang entablado si Vice President Sara? Tingin ko, pero tingin ko baka untenable na magpa-adapt lang siya sa administrasyon. Tingin ko ang gagawin niya, talagang officially maging membro ng administrasyon. Hindi, si Sara yung tinatanong ko. Kung aakit na akala ko si Amy. Yeah. Mukhang may nakita kang dyan na-distract ka, boss Daming tao rito. Tingin ko ay hindi lang siya aakyat sa entablado. Siya yung mamumuno ng entablado. No? Siya yung mamumuno. Talagang sagaran na yan. Dahil ang habol nila survival eh. Ang habol nila kahit papano hindi maubos. Dahil alam nila, after the midterms, kung sila ay mag-survive, sila naman yung re-rebanse. Sila naman yung unti-unting babalikan ng mga umalis sa kanila. At least ganun yung kanilang political calculation. Minsan yung problema sa political calculation, meron yung elemento ng hubris eh. Ibig sabihin, naniniwala ka sa sarili mong propaganda. Tingin ko hindi ganun kadali eh, na isipin nila na kahit mag-survive sila at number 1, number 2 pa rin sila sa survey for the presidential election in 2028, magbabalikan sa kanila yung kanilang mga dating mga kasama na iniwan sila ngayon. Tingin ko mali yung kanilang ganung klaseng calculation. Pero ibigay na natin sa kanila yan. Nag-resign na nga sa DepEd eh. Tinanggal na nga ng daan-daang milyong confidential at saka intelligence fund. Hindi mo pa ibibigay sa kanila yung kanilang paniniwala. Ibigay mo na. Huwag mo na kontrahin. Ako binibigay ko, hindi ko na-kontra. Ewan ko sa inyo. Hindi, parang kinokontra mo eh. Wala, okay ako dyan. Speaking of political calculus, no, hindi ba mas nabigyan ng dahilan si Bongbong Marcos para hindi na magpakipot, no? Wala ka na naman sa official family. Although curious ako sa susunod na pahayag niya tungkol dito pag tinanong siya, no? Baka sabihin niya, napaka-politiko, no? We're still political allies, no? Whatever that means. Pero ibig sabihin, given this development, this reality, pwede nang mas ma-justify yung pagpapapasok sa ICC. Yun. Yung ating laging binabanggit na elephant in the room. Yung ICC. Wala nang hadlang. Baka si BBM kasi minamasahe pa rin niya ng konti.
No? Kaya ganun yung kanyang mga public pronouncement. Kahit sabi ng DOJ, ay i-brief siya. I-brief siya dun sa possibility ng pagpasok ng ICC at pag-serve ng warrant. No? Medyo natatawa na lang tayo dun sa ganung klaseng mga statements. Dahil alam naman natin yung nangyayari behind the scenes. Sabi ko nga kay Sally Trillanes kagabi na nakita kami doon sa King's Day ng Kita ko yung mga pictures niyo. Ng UK, di ba? May katabi ka maganda ron. Talaga? Hindi ako yung labas noon, tsaka hindi ako yung kumuha ng picture. Sa nakita ko, tapos tumitira ka ng fish and chips Masarap ang Huli. fish and chips ng UK, di ba? Masarap. Ibang-iba rin sa fish and chips dito. Oo. Okay. Hindi, yung iniisip ko dyan So, mas may mas wala ng hadlang para papasukin yung ICC. Pero in terms, let's talk about yung... Makakatulong kay BBM, definitely. Okay. Pero, kasi syempre, in terms of political strategy, pwede rin itong i-shift in terms of the narrative ng mga Duterte. Diba? They can use this to their advantage in terms of messaging, yung pag-alis siya sa gabinete. Diba? Alam mo yung mga nakikita nyo dyan sa bahagi na yan? Yes, definitely. So hindi siya written on stone na ang makikinabang lang dito ay yung administrasyon. Depende yan sa kanilang political narrative. Depende yan sa kanilang peg. Depende yan sa kanilang spin. Baka kung magkakalat yung gobyerno, baka makinabang sila Sara, di ba? Alam mo naman yan, bilang matagal na sa media, matagal sa communications, lahat yan ay depend. Minsan kasi halos overnight Pag maganda yung spin mo, pakikinabangan mo yung isang kahit from a distance ay akala mo isang negative na pangyayari. Kahit yung negative kasi pwedeng i-spin yan positively. Kaya pagalingan na lang yan. Kung yung communications ng Malacanang ay hindi solido, kung yung communications ng Malacanang ay hati sa 3-4 na paksyon, may hirapan silang i-develop yung ganyan narrative according to their favor. Pero pansin ko, si VP Sara, parang hindi siya articulate, no? Hindi ko pa siya nadinig na nagsalita ng mahaba na extemporaneous and very expressive. Parang yun ang isang weakness niya. Parang mas expressive pa at extemporaneous yung dalawang kapatid niya, no? Na lalaki, si Pulong at saka si Baste. Hindi ko sinasabing I agree with what they're saying, pero parang nakuha yung gift ng tatay, di ba? Lalo na si Baste, ngayon lang siya nadidiscover na may pagkabarubal din like the father na meron ding element ng charm. Halimbawa, yung sa ilang tao yan. Yung rally sa Angeles, no? Pinuri niya si Risa for being consistent. Being consistent as an opposition. Kahit nung panahon ng tatay niya, kahit ngayon sa panahon ni Bongbong. Tapos si Bongo binanatan niya for being inconsistent. Bakit daw? Ano sabi kay Bongo? Ano sabi niya kay Bongo? Na hindi daw consistent dahil halimbawa dito sa Senate presidency lumaro si Bato tsaka si Bongo, di ba? So parang asar sila sa mga ganyang klaseng laro. Pero hindi ko lang maunawaan paano lalaro yung Committee on Silence. Paano pag silent ka kasi hindi mo masukat paano ka nagka-calculate paano ka naglalaro Kaya baka na sobrahan din ang analysis ni Baste si Bongo.